Magandang umaga po. Ito ang Sabayang Pagsasayang Papawid sa UNTV at sa Radyo La Verdad 1350 ng programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Sabayan din po tayo napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas. Gayon din sa buong mundo sa pamamagitan po ng ating live stream sa www.untvweb.com. Meron pong ordinansang ipinasa ang Konseho ng Quezon City. Ito ang Ordinance Number PO 1253 na nag-uutos sa mga driver at pasahero ng mga motorsiklo na magsuot ng vest kung saan po dapat ay nakapaskil yung plate number ng motorsiklong sinasakyan. Meron po mga umalma sa ordinansang ito. Kabilang po ang grupong pinamumunuan ng ating panauhin ngayong umaga dito sa studio. Let's welcome to the program Arrancada Riders Alliance National Chairman, Mr. Rod Cruz. Sir, good morning po and welcome. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Welcome. Please have a seat, sir. Let's get it straight. Ano ba ang inyong inirereklamo dito ho sa ordinansa na ito na kailangan magsuot ng vest? Bagay, Quezon City lang naman to, no? Kung tutusin po, although this is sa Quezon City po ipapatupad ito, pero pagka ikaw ay dadaan ng Quezon City, mahuhuli ka pa rin dahil basta dumaan, once you step in to the vicinity of Quezon City, huhulihin ka rin dapat po. naka-vest ka na merong Plate number sa likod. plate number sa likod. Okay? Yung kung ano yung nasa motorsiklo mo. Opo. Nagsimula pa lang po yan, ng direktiba pa lang yan kay General Albano. That was, I guess, 2 years ago. Nung sinasabi niya was, yung pinopropose nga niya yung sinasabing vest with plate, medyo umalma na po kami talaga doon sa mga grupo ng mga sinasabi nating yung mga national groups. Kasama rin po namin dito yung mga grupo ng mga MRO or yung Motorcycle Rights Organization na pinamumunuan din ng isang kaibigan ko rin, si Jobert Bulanos. Okay. So, sa pagkipag-usap nga namin, pilit namin sinasabi yung mga hindi po pwede dahil because it is inhumane kung tawagin nga po natin. Sabihin na natin, sige, ipapatupad po nila yung tinatawag nilang vest with plate. Maglalagay ka ng plate number. Mas madali po yung sinasabi natin na yung parang leeway sa mga sasabihin natin gagawa din ng krimen dahil velcro lang yung nakalagay sa likod po eh. So kung sakasakali, parang didikit mo lang na gano'n. that's it. Kunyari galit po ako sa inyo, sir. Kung sakaling galit ako, kukopihin ko lang yung plate number mo. Lalagay mo doon sa likod ng vest. That will excuse me from the law. Kasi yun sinasabi nila. Pero sasabihin naman nila, may plaka naman yung motor eh. Dapat kapareho ng plaka ng motor mo yung nasa vest mo. That's my point, sir. May plaka na rin naman po tayo na nagbabayad tayo doon sa ano natin, nagpaparehistro tayo doon sa plaka na yan. Sino ba talaga may pagkukulang po dito? Ang ano po dito, ang punto dito, meron naman plaka, nakikita rin naman yan. So, sinasabi nila, CCTV, dapat po. Sabihin na lang natin, police visibility, nandyan din po. Kasi nung naging sinabi po natin na nung pinasok na po ito sa Konseho ng Quezon City. Were you consulted? Naging bahagi ba kayo ng public hearing dito? Okay. Admittedly, first and second hearing, parang sabihin na natin, we were never informed. Okay. Third hearing, I was able to cut the chance na makapagsalita din doon. Kumbaga, we were invited. So, kasama rin ng isang grupo. Yung kasamahan din namin sa, parang kasamahan din na national group. So, napagbigyan kami na makapagsalita. Pero parang kung titignan natin dito is parang luto na, kumbaga sabihin natin. Dahil habang, no matter how you speak, no matter how you defend, no matter how you discuss, no matter na sabihin mo sa kanila na hindi po pwede to dahil they were saying na sa Colombia daw ginawa raw to, ginawa raw yung plaka vest. We were saying na yes, ginawa nga po to sa Colombia pero there was an outbreak na nagprotesta ang mga tao doon. Hindi rin po nila tinuloy. So sinasabi naman din dito, so we were suggesting sa kanila na police visibility, CCTV, and riders are willing to help. Kasi kami rin naman ang sinasabi na apektuhan din kami dito sa sinatawag natin na criminal riding motorcycles. So, pwede kaming tumulong
through Citizens Crime Watch. All we need to do is kailangan lang naman magkaroon ng tinatawag natin na a good open relationship between the city government, within the PNP, the Quezon City PNP. Magkaroon lang ng magandang relasyon, pag-uusap, pagtutulungan, magagawa natin resolve yan eh. Ano ba ang pinaka-crux talaga nung kanilang argumento dito? Bakit kailangan gawin yung paglalagay ng plate number sa vest? Dahil para mas makita. Sabi daw nila, this is because of lumalaki na rin tinatawag natin criminal riding motorcycles. Eh di ba, bakit sa amin ibinibuelta, bakit sa amin ipinapatong yung problema na yan, eh hindi wala naman kaming kasalanan dito. So it's more on, nai-implement nyo ba yung batas? Parang kung nai-implement nila sana yung batas ng tama, ay hindi magkakaroon ng problema ng kriminalidad. Tama po. Dahil, kumbaga parang ang sinasabi ngayon ninyo, yung kakulangan ninyo, pinapataw nyo sa amin. Pinapataw? Na parang madagdagan yung aming parang mga responsibilidad. At hindi pa yon, kumbaga sabi natin, sir, pinapataw na nga sa amin, pinagmumulta pa kami. Dahil sinasabi natin, dun sa ordinansang pong yun, nakalagay din po doon, pagka once na mahuli ka, na wala kang vest, papatawan ka ng 1,000 sa unang opensa o first offense, 2,500 sa second offense, and third offense, ito nakakatawa, 5,000 at kukulong ka na 1 taon. Parang ginawa na kami kagad na parang kriminal. Parang, kasi ang paglalagay ng numero sa iyong likod, sabi ko nga na minsan nagsalita ko sa isang convention, kung ganun ang gusto nilang mangyari sa Quezon City, ba't di na lang kami lagyan ng kulay orange na t-shirt o anuman, tapos lagyan ng malaking P dahil para kami kriminal na kagad, para kami mga preso, doon sa ginagawa nilang yan, ordinansa. Para kayong naka-mugshot. Kulang na lang ganun, sir, dahil may numero kayo. Pero hindi nyo na susundin ito o you're parang wala, forced to good? We are dead set na lalaban dito. Kumbaga sinasabi natin dito, noong July 20, halos 8,000 mga riders ang lumabas sa lansangan at pinakita namin na hintutol kami dito sa labanan natin. So anong status po nito ngayon? Ito ba'y pinatutupad na? Hindi pa po. Bali, ang nangyayari po ngayon dito is nasa legal department yung papel ngayon, itong ordinance. Tapos once na pinasa na kay Ginoong Herbert Bautista, he's given 10 days para pirmahan or hindi. So may pwede niya i-veto yan. Opo, pwede. Pagka hindi niya pinirmahan, hindi magiging effective. No? According din po sa akin, so nagkaroon ako ng parang info kanina, sinabi, mamayang alas 9, makikipag-usap na raw si Mayor Herbert sa yung federation doon sa Quezon City. Dahil talagang sabihin na natin yung sa grupo ng mga kaibigan din natin sa federation na to na pinamumunuan ni Kuya Amin. Ang sa kanila daw is never silang pinakinggan at binigyan ng pagkakataon makapagsalita o pakipag-usap dito sa problema na to. So ito ngayon ay set para pag-usapan kung sakasakali at talagang tututulan ninyo ito. Lahat po is nakaano po. Bali, so we have all the options kasi nga po kung babasihin natin sa Republic Act 7160 or the Local Government Code, once an ordinance is questionable, 1,000 signatures pagka city siya, pag municipalities around 100 po. So, siguro naman sobra-sobra na po ang nagawa namin pagpapapirma. Doon pa lang sa lihitimong taga Quezon City. Sobra-sobra na po sa 1,000 ang nakapirma po. Pero ang mangyayari dyan, talagang kailangan yung mga taga Quezon City ang mas lalong magpursige dito. Ano? Although, hindi lang mga taga Quezon City ang affected dahil dadaan at dadaan kayo sa Quezon City. Mismo po. Katulad din po sa akin, taga Marikina po ko. Dumadaan ako ng Libis. So, pasakop ka na doon. Sinasabi ko yung mga dinadaanan ko, baka mabantayan ako doon. Mabangan ka. But just the same, ito ngayong mga pangyayaring ganito, ano ang inyong alternatibo na nakikita
kung sakali at kayo ang hihingan ng suggestion para mas ika nga ho ay mamonitor yung mga nagiging elemento naman talaga ng krimen na involve sa riding in tandem or things like that. Ano ang inyong recommendation? Okay po. Bibigyan ko po kayo ng sample. So sa akin po, ako rin po ang chairman po ng federasyon po ng halos 800 riders sa Marikina, ang Marikina Federation. Nagkaroon ng parang open talk sa amin dalawa ng city government. Nagkaroon din po kami ng open talk with the PNP, yung Chief of Police po doon, si Chief Inspector, Senior Superintendent Calanoga. So, nagkaroon kami ng parang pact na magtutulungan kami doon sa Marikina. So far, there are 4 crimes na sabihin na natin yung... is it okay to say ito on air? Opo naman. Okay, 2 drug den, isang yung Katayan, at saka isang... Doon dahil sa pagtutulungan, medyo sasabihin na natin ngayon, medyo criminals are well aware that there is this parang sabihin natin, joint effort between the riding community and the police. Yun ang sinasabi natin dito eh. Citizens Crime Watch is one of yung mga sinasabi namin suggestion sa kanila. Dahil mga riders, nandyan yan eh. Lahat ng sabihin natin, sa lahat ng lansangan, nandyan ang mga riders. And they are willing to help dito sa mga problema na to. Yun ho mga pag-identify. Kasi parang nag-ugat ito yung pagpapalagay nila ng numero ng plaka sa vest. Nag-ugat yan dun sa paano nila ma-identify yung mga nagiging involved dito sa riding in tandem. Dahil una, naka-helmet. Kung naka-helmet, hindi na-identify yung muka. Dahil magandang excuse para mag-itago yung kanilang mukha dahil naka-helmet sila. So, nahihirapang mag-identify. So, that's one of the logics na ipinapasok nila, hindi po ba? They were saying na sinasabi din po namin yung sa CCTV nga po. Tapos, sa CCTV na sinasabi natin, sinabi nung minsan nagkaroon kami ng pag-uusap ni Consel Devica na ang pulis yung sa CCTV na daw is medyo state of the art na raw dito sa Quezon City na ma-identify na raw. Pwede mo i-zoom in. Zoom in mo na raw yung plate number nung motorsiklo, mazo-zoom in mo na raw kagad yung ano na yan para makita. So why is there a need for a plaka vest? Pangalawa, sir, police visibility lang naman po ang problema. Ang ano natin dyan eh. If there is, sinasabi natin na may mga police on every station or bakit nagawa nila magpalabas ng 20,000 ng mga kapulisan o law enforcement officer doon sa isang pwesto na magsasalita na si Pinoy, bakit hindi nila kahit 100 o 800 o kahit 1,000 na lang na sinasabi natin strategic point sa mga pwesto sa Quezon City, police visibility lang po. Another thing, kung sinasabi naman po nila ng tagalabas, sa Marikina, sa Subic, sinimulan na po ito yung ginagawa na po ito. Yung sinasabi nating discipline zone. Sa discipline zone, every entry point, sa Marikina plano po, igawin na po ito eh. So, every entry point, sinasabi natin, may discipline zone siya. Babagal ka ng mga 15 kilometers per hour na takbo mo. You have to take off your helmet. Sa mga kotse naman po, bababa yung windshield nila. Tatakbo lang na ano. That's one way of solving criminality. Kasi kung sasabihin naman natin... Kasi forced ka talaga na makita yung identity mo. And riders are willing to participate na sa ganyan. Huwag lang pong discretion. Wala pong discriminatory. Kasi parang ang mangyayari naman doon, yung mga gumagawa naman ng krimen, di naman, karamihan, tatanggalin ng plaka or gagamit ng ibang plaka. Opo. So kahit nasabihin mo pa na, sabi nga ninyo, mas madaling magdikit ng, mas madaling maglagay mas greater excuse kaysa sa po sa plaka. mga... Di ba? And kung may conflict doon sa ng plaka, or maaaring tanggalin. Kasi maraming, pagka gusto gumawa ng kalokohan, maraming gagawin paraan. Di ba? Kagaya rin nga po ng sinasabi nga po natin ng last week, merong na
may nasalanta ng criminal riding motorcycle, ang ginawa nung yung culprit, iniwan na lang yung motor dahil dinakaw din naman yung motor. Hindi naman kanila yung Hindi motor. na kanila motor eh. Well, totoo ba sa Mandaluyong, meron daw resolusyon na nakahain kung saan naman nakalagay na ang pwede lang umangkas sa motorsiklo yung kamag-anak ng First driver degree of at meron pang first degree daw of consanguinity. Have you encountered this already? At ano ho ang inyong komentaryo dito? Before you answer that, sir, we'll pause for a break.